na pastor ka, kukuha ka ng ikapo. Eh kahit pa ang ibigay ng miyembro ikalima, o kaya ang ibigay ng miyembro ikasampo, o kaya ibigay ng miyembro ikadalawampo, basta galing sa puso niya, wala nang usapan doon sa presyo. Wala nang usapan, hindi na magnanakaw. Hindi kagaya sa panahon ni Meses, pag binawasan mo ikapo, magnanakaw ka. Yan ngayon ang pinanghahawakan ng mga pastor na ginagawang palabigasan yung mga miyembro niya. Magandang gabi sa iyo, Brother Eli Soriano. At natutuwa ako at nagagalak na isa ako sa inanyayahan ng inyong kasapi sa ADD o ang dating daan. Ang ibig ko sana, Brother Soriano, kung papayagan mo, ay magkaroon ako ng konting pagsasalita. Nung may nagtatanungan dyan, may napaksa din po kayo dyan na ang ikapo ay hindi na dapat na ipairal sa bagong tipan. Sapagat ito ay hindi na naaayon sa atin, kundi ito ay sa panahon pa ng Israel. Kami po ay tutulho roon. Wala pong pagtuturo ang banal na kasulatan dyan, Brother Eli. Hindi po sa tinutuligsa ko po kayo, pwede po tayong magpalitan ng ating opinion o kuro-kuro kung papayag ko kayo. Sapagat sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, ipinakikita rin mismo maging sa Hebrew 7. Isinulat ito, yung pagbibigay ni Abraham ng ikapo kay Melchizedek. Si Melchizedek ay isang kataas-taasang saserdote. Hindi siya salipi ng anak ni Israel o ni Jacob. Sangayon sa tala ng Biblia ay wala siyang pinagmulan. Pero pinaglagakan siya ng ikapo ni Abraham. Ang tanong, Brother Soriano, mayroon po bang nakasulat sa bagong tipan na kasalanan ang magbigay ng ikapo sa panahon natin ngayon? Kasi hindi po ako naniniwala na utos sa panahon Kristiyano dahil hindi lang naman Kristiyano ang ating sikta dito sa Pilipinas. Ang daming sikta sa Pilipinas. Kaya utos pa ba sa ating panahon o hindi na? O kasalanan ba ang magbigay ng ikapo? Sa ngayon, sa banal na kasulatan, sa bagong tipan tayo mag-usap. Brother Soriano, huwag mo munang dalihin yung lumang tipan. Pwede po bang sagutin niyo po kami? Marami ho akong kasama rito na aking mga kasama. Alam mo kapatid, kagalakan kung sumagot kahit kailan sa tanong. Lalo na pag maliwanag ang tanong, ay gusto ko rin talagang sumagot. Dahil sabi mo, ang tanong mo ay kasalanan ba sa bagong tipan ang magbigay ng ikapo? Dahil sabi mo pa yung panahong Kristiyano, parang tutol ka na ngayon ay panahong Kristiyano. Sabi mo kasi, marami namang relihiyon na hindi Kristiyano. Ang tinutukoy kong panahon, kapatid, na panahong Kristiyano, yung panahon na ang aral ni Kristo ang dapat nating sundin. Kung naniniwala ka sa Biblia, yun ang aking kondisyon. Kung naniniwala ka sa Biblia, sa buong Biblia, makikita mo sa Biblia na mayroong panahon na nakaukol sa panahong Kristiyano. Hindi panahon ng Mosaiko o panahon ni Moises o ng Israel. Basahin natin ang Hebreo 1:1, kapatid na Luz. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga panahon. Yung Diyos pala na nagsalita nung unang panahon, sabi ni Pablo, sa ating mga magulang, sa mga patriarka, sa iba't ibang panahon at saka sa iba't ibang paraan, ay nagsalita naman sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So, meron palang division ng panahon sa Biblia. May panahon ng mga patriarka, may panahon ng Israelita, iba't ibang panahon yon. Pero may panahon naman na ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayon. Kaya ngayon, hindi na panahong Israelita, panahon na ngayon ng Kristyanismo.
Basahin natin ang 11:26 ng Gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Kaya nung panahon na nagturo na ang mga apostol, ang mga tawag sa mga alagad, mga Kristiyano na. Hindi na Mosaiko, hindi na Israelita, Kristiyano na. At yan din ang sinabi ni Pedro sa unang Pedro, Kapitulo 4. Ganito ang ating mababasa sa 16, kapatid na Daniel. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Ayon, kung ikaw ay magbabata ang wika gaya ng Kristiyano, huwag kang mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. So ang katawagan o ang pangalan ng mga lingkod ng Diyos ngayon, mga Kristiyano, hindi Israelita. Lalong-lalo na kung di ka naman taga-Israel, ay Kristiyano ngayon, hindi na Israelita, hindi na Hudyo, wala na yung importansya ng identity ng rasa. Hindi na ngayon pwedeng ipagmalaki ng mga Hudyo at hindi na rin pwedeng ipagmalaki ng Israel na sila'y over and above sa kahit kanino pa. Kagaya ng una na nagkakaroon ng distinction pag ikaw ay Israelita at Hintil. Pero nang dumating ang panahon ni Kristo at mga apostol, yung identity ng Israel bilang chosen people of God ay hindi na yun ang kanyang dapat na panghawakan. Sabi nga ni Pablo doon sa Galacia, sa 3:27, ganito. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Di na-emphasize yung pagiging Israelita mo o Hudyo. Di na-emphasize yung Grego ka o Hintil ka o alipin ka o layaman. Wala na yon. Ang lahat ng binautismohan sa inyo kay Kristo, ibinihi si Kristo. Kaya kayo Kristiyano na sabi ng mga apostol Wala nang Hudyo o Grego man, wala mang alipin o malaya man, wala nang lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So magkakagrado na para emphasize pa natin ngayon na para bang ang Israel nakakahigit kahit kanino, maling pananampalataya na yon. Sinabi yan ni Apostol Pedro na isang Israelita. Ang sabi ni Pedro sa 10:34 ng Gawa, ganito. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Yon, sa makatwid, si Pedro mismong Israelita ang nagpapatunay. Hindi na siya mas mahigit kaysa sa iba. Sabi niya, natatalastas ko ang Diyos, hindi nagtatangi ng mga tao, kundi sa bawat bansa. Kahit yan ay China, kahit yan ay Amerika, kahit ano pa, siyang may takot sa Diyos, gumagawa ng katwiran, ay kalugod-lugod sa Kanya. So hindi na natin i-emphasize na tayo Israelita o ano pa, Kristiyano tayo. Yun ang tinutukoy ko, kapatid, na tayo ngayon, panahong Kristiyano. Panahon, hindi kwalifikasyon ng Kristiyano ang tinutukoy ko, panahon. Sabi mo, marami namang hindi Kristiyano. Talagang totoo, alam ko yun. May mga Budista, may Confucianista, may Zoroastrianista, may mga nagsasabi pa rin sila raw ay mga Israelita o mga Hudyo. Wala akong pakialam sa kanila. Ang pakialam ko, tayong lahat ngayon nabubuhay sa tinatawag ng Bibliang mga huling araw kung kailan ang ating lehislador at dapat paniwalaan ay si Kristo. Na ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa iba't ibang mga panahon, sa iba't ibang paraan sa mga magulang, ay nagsalita sa atin, sabi ni Pablo, sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya kung susunod tayo kay Kristo, matatawag tayong Kristiyano. Ngayon, sa panahong Kristiyano, kapatid, yung sinasabi mo na si
Abraham nagbigay ng ikapu kay Melkisedek na hindi naman si Melkisedek wala namang kamong pinanggalingan. Hindi naman saserdoting Levita. Yun namang ibinigay ni Abraham kay Melkisedek na ikapu, hindi naman utos yun voluntaryo yun. Merong pagbibigay na utos ng ikapu. Yun yung ginagawa sa Israel nung araw sa panahon ni Moises. Utos talaga yon. Pero nung panahon ni Melkisedek at saka nung panahon ni Jacob na wala pang utos, yung ikapung ginawa nila voluntary. It's a vow. Yung kay Jacob, vow yun, vow. Tawag doon panata. Basahin natin yung nasa Genesis. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sasaakin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ayun, yung kay Jacob, hindi yun pagsunod sa utos. Hindi utos pa ang ikapu sa panahon ni Jacob. Ang pagbibigay ng utos na ikapu naganap lang sa panahon ni Moises sa mga saserdotes Levitas. Ngayon, nung panahon ni Jacob, yun ay isang uri ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Kung bibigyan mo ako ng pangangailangan ko, walang pagsalang ibibigay ko ang 10 bahagi sa iyo, sabi ni Jacob. Ganon din naman sa panahon ni Abraham, wala pang utos na ikapu nun. Nung siya ay manggaling sa pagtatagumpay sa giyera, dumadaan siya sa Salim. Alam mo, si Melkisedek, hari ng Salim yun He is the king of Salem. Kaya bilang isang tribute, o parang isang act of parang act of tribute to the king of Salem, binigyan ni Abraham ng 10 bahagi ng samsam. Tandaan mo kapatid ang ibinigay ni Abraham samsam, hindi niya hanap buhay yon. Nanalo lang siya sa gera sa mga hari sa Sodoma at saka sa iba-iba pa. Yung samsam niya, yung mga loot niya, binigay niya yung 10 bahagi kay Melkisedek. Samantalang sa mga Israelita, ang utos, yung kanilang ikapu manggagaling hindi sa samsam. Manggagaling yon sa kanilang pinagpaguran sa bukid, ikapu ng hayop, ikapu ng bukid, ikapu ng kanilang kinikita. Kaya magkaiba yon. Yun ang sinasabi ko kapatid. At ang tinutukoy ko sa yung panahong Kristiyano, panahon kung kailan umiral si Kristo at nagturo. Kung naniniwala ka kay Kristo, maliban na lang hindi ka naniniwala kay Kristo. Pero kung naniniwala ka kay Kristo, makikinig ka sa kautusan ni Kristo. Kasi sinasabi ni Pablo, hindi na tayo magiging dapat pa sa kautusan ni Moises. 13:39 ng Gawa, ulitin ko lang. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. You will not be justified by the law of Moses. Anong batas ngayon ang susundin natin? Sa 6:2 ng Galacia, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. kaya sa panahon ngayon, hindi na kautusan ni Moises, kautusan na ni Kristo. Kaya naniniwala ako, yung ikapu, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas, yung kautusan ni Kristo na magbibigay ka voluntarily, ayon sa pasya ng puso. Yun ang aming stand doon, kapatid. Okay. Maliwanag po sa talatang ipinagdalo mo, Brother Soriano, na hindi pala kasalanan magbigay ng ikapo. Gaya na kay Abraham, binanggit mo kanina sa Genesis. Hindi siya inutusang mag-ikapo, pero hindi siya nagkasala. Nalugod pa ang Diyos. Dumating sa punto, nagbigay ka ng example, gaya ng Israel, nagbigay ng ikapo. Iniutusan din ng Diyos na ang tao ay magbigay, gaya ng Malakyas 3:7 hanggang 10. Panginoon, ang Panginoon ang nag-utos doon, Brother Soriano. Ganito yon.
Yung pagbibigay ng ikapo, utos yon sa mga Israelita. Sabi mo, nagbigay si Abraham, natuwa pa nga ang Diyos, sabi mo. Na hindi pala kasalanan magbigay ng ikapo. Gaya kay Abraham, binanggit mo kanina sa Genesis. Hindi siya inutosang mag-ikapo, pero hindi siya nagkasala. Nalugod pa ang Diyos. O hindi naman tayo, wala naman tayo sa panahon ni Abraham, kapatid. Kailangan ng time element sa pag-aaral ng katotohanan. Huwag kang bumalik sa panahon ni Abraham dahil wala tayo sa panahon ni Abraham. Nasa panahon nga tayong Kristiyano eh. Huwag ka rin babalik sa Israel sapagkat wala tayo sa panahong Israelita. Kasama sa dapat mong maintindihan yung time element ng katotohanan. Ang katotohanan may time element. Hindi mo pwedeng alisin yung time element, yung pangangailangan sa panahon. Basahin ko uli ha. Sana makita mo ang punto ko. Sa 1:2 ng Ebreo, kapatid na Luz. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayan. Kahit na ang tawag mo sa kanya, Yahshua Messiah o Heso Kristo, which is the translation from the Hebrew to the Greek. At kung sa English naman ay Jesus Christ. Kahit ano pa itawag mo kay Jesus, kung naniniwala ka kay Jesus, siya ang ating legislador ngayon. Siya ang tagapagbigay natin ng batas. Kaya ang batas niyan susundin natin. Pagka babalik tayo kay Moises, matigas ang ulo mo lalabas. Hindi ka naniniwala kay Kristo. Ang sabi kasi ni Kristo, 28:20 ng Mateo, ganito. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Kung ikaw ay masunurin kay Kristo, ituro nyo sa kanila lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. Eh ano ba yung utos niya? Isinulat ng mga apostol, 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Doon, ang mga isinulat pala ng mga apostol, yun ang utos ng Panginoon. Eh ang sulat ng mga apostol, wala ka namang mabasa ang mga apostol na kolekta ng ikapu eh. Ang sabi ng mga apostol, yung mga mag-aabuloy, magbigay ayon sa pasya ng puso. Yun ang sinulat nila, yun ang utos ni Kristo eh. 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ayon sa pasya ng kanyang puso. Pag diniktahan mo yung miyembro mo ng ikapo, hindi na pasya ng puso nila yon. Ikaw na may pasya nun. Hindi yun pasya ng puso. Ang batas ng bagong tipan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Sino may sabi nun? Sa Panginoong Jesus. Bakit nasulat yon? Inutos ni Kristo sa mga apostol, isulat yung kanyang mga utos. At ituro. Eh kung ikaw ngayon lalagay sa lagay ko, gusto kong magturo. Ano ituturo ko? Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Hindi yung utos ni Moises. Ang ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Eh ano ba yung utos niya sa pagbibigay? Magbigay ayon sa pasya ng puso. Yun ang utos niya eh. Di ba simple lang namang intindihan? Di naman mahirap eh. Ang utos niya, magbigay ayon sa pasya ng puso. Pag sinabi ko pa ngayon sa'yo na magbigay ka ng ikapo, marunong pa ba ako kay Kristo? Sabi niya, magbigay ayon sa pasya ng puso eh. Kaya yun ang sasabihin ko. Ngayon sabi mo, meron ka bang mababasa ang magbigay ng ikapo, kasalanan? Mayroon po bang nakasulat sa bagong tipan na kasalanan ang magbigay ng ikapo? Hindi naman yung pagbibigay ang pinag-uusapan natin eh. Ang pinag-uusapan natin yung pagkuha. Na pastor ka, kukuha ka ng ikapo. Eh kahit ba ang ibigay ng miyembro eh, 5, o kaya ang ibigay ng miyembro ay 10, o kaya ang ibigay ng miyembro ay 20, basta galing sa puso niya, wala nang usapan doon sa presyo. Wala nang usapan, hindi na magnanakaw. Hindi kagaya sa panahon ni Moises, pag binawasan mo ikapo, magnanakaw ka. Yan ngayon ang pinanghahawakan ng mga pastor na ginagawang palabigasan yung mga miyembro niya. Na pag hindi ka nagbigay na ikapo, magnanakaw ka. Eh mali yan sa panahon ito. Bakit? Kung yun ang pasya ng puso ko, yun ang sabi ng Diyos. Ba't mo ko atangang magnanakaw? Eh kung gusto ko magbigay na 20, pakialam mo.
Kasi nasabi ni Kristo magbigay ayon sa pasya ng puso. O ngayon, sasabihin mo ba ngayon sa akin na may kasalanan ako? Wala naman akong kasalanan, tinuturo ko lang yung batas ni Kristo di ba? Ngayon, ang may kasalanan yung pastor na ipinipilit pa yung ikapo. Pero yung miyembro nagbigay, kahit ikalima lang pwede na Kahit ikapito lang kahit ikasampu lang o kahit ikadalawampu, pwede pa rin kahit nga ikalimampu, kung gusto niya ibigay, bigay niya Tingnan mo ito. Ito, hindi ikapu ito Pakinggan mo, sa isang talata ng Marcos Kapitulo 12, kapatid. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya. Sa makatwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay." Yung babaeng bao pala hindi nag-ikapo. Binigay lahat Ibinigay niya lahat ng nasa kanya. Hindi ikapo yan. O ngayon, sasabihin mo sa babaeng bao, "Hoy, mali ka. Ang batas ng Diyos, ikapo. Dapat ang binigay mo lang kalahating lepta o kaya 1/4 na lepta dahil 2 lepta yun Yun lang lahat ng pera niya divided by 10. Paano yun? Hindi mo naman pwedeng divide dahil napakaliit na nung 1 lepta 2 lepta lang. Binigay niya lahat ng kanya sa kanya, hindi ikapo. Yan ang ipinapatupad ni Kristo. Kung gusto mong ibigay na lahat, pwede pala sa batas ni Kristo, kagaya ng ginawa ng babaeng bao Yung widow's mite, 2 lepta halos 1 beles. Ang mabibili lang nun, parang 2 maya, something like that. Pero, merong mga kapatid sa iglesia na nagbibigay nung talagang kaya lang nilang ibigay. Meron naman nagbibigay, mahigit pa sa kaya, yun kasi ang batas ni Kristo. Ayun, walang masamang intensyon doon, kapatid. At walang kasalanan yung nagbibigay. Ang may kasalanan, yung kahit na may batas ni si Kristo, nagsasaksak pa sa batas ni Moises. Dahil ang nakikita niya, sure money Halimbawa, ang miyembro niya, kumita 1,000, 100 kanya. Kumita 10,000 yung miyembro, 1,000 kanya. Kumita na 100,000 yung miyembro, 100,000 sa kanya. Kumita na 10,000,000, 100,000 lang kanya. Instant money yon. Yun ang trabaho ngayon ng mga pastor na ginagawang gatasan yung kanilang mga miyembro. Pero hindi ganun sa tunay na relihiyong nasa Biblia. Yun ang sagot ko dyan, kapatid. Nagpapalit natin ng kuro-kuro. Kaninong utos ang ikapo? Kay Moises o kay Amang Yahweh? O sa Panginoon sinasabi natin? Pakibasa ng ikapo, utos ni Moises. Pag may nabasa ka, ngayon din. Kami nandito ngayon. Pababatos mo kami. Ang ikapo, utos ni Moises. Hindi utos ni Yahweh. Showdown ito. Sasagot na ako, kapatid, hinamon mo kasi ko ng showdown Ganito ang babasahin ko sa Biblia. Ako, gusto ko yan showdown para hindi masyadong maraming usapan. Ang alam mo pala, yung utos ni Moises, hindi utos ng Diyos. Nagkakamali ka. Basahin natin ang 4:4 ng Malakyas. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Diyan ka nagkakamali, kapatid, sa tanong mo sa akin sa showdown. Patunayan mo kamo, utos ni Moises, hindi utos ng Amang Yahweh. Kung di ka ba naman nagkakamali, yung utos ni Moises, ang may sabi nun, ang Diyos. At yun daw kautusan ni Moises, sabi ng Diyos, ibinigay ko sa kanya sa Horeb. Ulitin natin yung talata, Sis Luz. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb. Yan. Makinig ka lang, kapatid. Makinig ka muna bago ka humatol. Ang sabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb. So yung utos ni Moises, yung pala utos ng Diyos. No?
At yun, para sa buong Israel. Hindi mo naman pwedeng pamalian ng Diyos eh. Yung inutos niya para sa buong Israel. Utos ng Diyos yun. Ipinasa kay Moises, kaya tinatawag na kautusan ni Moises. Ang Diyos din ang tumawag na kautusan ni Moises eh. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb. Di utos ng Diyos yun, binigay kay Moises, tinatawag ng Diyos kautusan ni Moises. Ngayon, yung bang kautusan ng Diyos, hanggang ngayon ba kautusan pa rin yun yung sa Israel? Ang isa ron, huwag kang kakain ng baboy. Huwag kang kakain ng hipon, talaba, tulya. Huwag kang kakain ng tahong. Kasama yun sa utos ng Diyos na ibinigay kay Moises. Sinulat ni Moises. Ngayon ba, kapatid, kumakain ka ba ng talaba, tahong, tulya, hipon, kumakain ka ba ng baboy? Kautusan ng Diyos yun. Kautusan din ni Moises yun. Kasi yung kautusan ni Moises, kautusan ng Diyos yun. Yun ang ayon sa Biblia. Yung kautusan ng Diyos, yun din yung kautusan ni Moises. Ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, doon sa bundok. Ano ba yon? Di ba yun ang kautusan ng Diyos? Iniutos kay Moises, tinawag ng Diyos, kautusan ni Moises. Pareho yun eh. Sino ba nag-utos na ikapo? Ang Diyos. Kanino bang utos yon? Sa Diyos. Kanino ipinasa? Kay Moises. Di kautusan din ni Moises yun. Yun ang sumaron, kapatid. Okay, Brother Soriano, narinig ko ang panig mo. Binasa mo kanina ang Mateo 28, talatang 19 at 20. Hindi ba sinabi doon sa talata na inyong ituro sa lahat ng tao na ganapin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo? Hindi sinabi na piliin ninyo ang iniuutos ko sa inyo. Ang sabi sa Mateo 28, talatang 19 hanggang 20, ituro ninyo sa lahat ng tao na inyong ituro ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Mateo 5:17, hindi ako naparito. Sabi ni Kristo, sinabi ni Yeshua, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ni ang mga propeta. Si Moses, propeta ba o hindi? Sinira ba ni Kristo? Ang sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ni ang mga propeta. Deuteronomy 12:32. Ang sabi ni Moses, ang lahat ng iniutos ko sa inyo, ituro nyo ng walang labis at walang kulang. Parehong-parehong katulad na sinasabi sa Bagong Tipan. Ano pang sabi? Sa Apokalipsis 22, talatang 18-19, ang mag-alis, aalisin ang kanyang bahagi sa kaharian ng langit. Ang magdagdag, daragdagan ng salot. Ang sabi din sa banal na kasulatan, si Yahweh ang may utos. Sa Malakyas 3:9, sabi nito, ninanakawan ninyo ako nitong buong bansa. Kung iyong babasahin pa siya mula 7 hanggang 10 ng Malakyas, ang sabi sa paano ka namin ninakawan? Nagsalta ang tao sa Diyos. Sabi ng Diyos sa makatuwid bagay sa ikapo, ninanakawan ninyo ako nitong buong bansa, 9. Kaya sabi ng Diyos, subukin. Sinong may utos? Subukin ang sabi ng Diyos. Kaya bakit pinasusubok ng Diyos? Dahil maraming mga tao ang hindi nagbibigay ng ikapo. Ito'y subukan ng pananampalataya. Gaya ng ating amang si Abraham. Bilang mga anak sa pangako, si Abraham ay ama ng mga bansa sa pananampalataya. Bilang ang Pilipinas, kasapi sa mga maaaralan ng totoong iglesia ng Diyos, kami ay kasapi din sa totoong assemblea ni Amang Yahweh. Ang Pilipinas ay kasama sa makikilakip, sabi doon sa propesya ni Propeta Isaiah, chapter 56, talatang 6. Gayon din naman ang taga-ibang bansa na makikilakip. Saan? Sa Israel. Episo 2, ang talata, bagong tipan ho ito. Episo 2, ang talata ay 12 hanggang 13. Noong unang panahon, kasamang Pilipinas, mga hindi kabilang sa bansang Israel, mga walang pag-asa. Ngunit ngayon, nang dumating si Kristo, dumating si Yeshua, tutol ba si Yeshua o si Kristo na magbigay ng ikapo?
walang itinuturo ang apostol, wala rin itinuturo ang Kristo. Walang may pakita na kasalanan ang magbigay. Kundi ang sabi ni Kristo, Mateo 28:19 hanggang 20, na inyong ituro ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Gaya ng maliwanag na paliwanag ni Kristo sa Mateo 5:17 hanggang 19. Na ang sabi, huwag ninyong isipin, mag-isip ka lamang na baguhin ang utos ng Diyos, kasalanan. Huwag ninyong isipin na parito ako upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Sinong may utos? Ang Diyos. Nagpunta baga si Kristo rito upang magpakita ng halimbawa ng pagsuway sa utos? Wala pong talatang makikita. Juan 12:49 hanggang 50, walang sariling utos. Sa pakibasa nga kapatid, pwede bang mag-request, Brother Serrano? Pakibasa, Juan 12:49-50. Tignan natin kung may sariling utos si Kristo. Nagbuhat sa kanyang sarili. Pakibasa. Juan 12, para din natin. Juan 12, pakibasa. King Israel, pakibilis. Kasi, okay. Juan 12:49. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Okay na? Maliwanag ho ba? Walang sariling utos si Kristo. Kung anong idikta sa kanyang Ama, yun ang kanyang sinasabi sa lahat ng mga tao. Maliwanag ang Mateo 5:17 hanggang 19 na hindi nagpunta dito si Kristo upang sirain ang kautusan ni ang mga propeta. Ang sabi dito sa Hebro, Kapitulo 10, ang talatang 28, ang magpawalang bisa sa kautusan ni Moises, maging 2 o 3 saksi, mamamatay ng walang awa. Brother Soriano, ikaw ba? Pinawawalang bisa mo bang kautusan ni Moises? Oo, hindi. Yan. Ako sasagot naman ngayon ako, kapatid. Mabuti naman tong ganito, palitan ng no? Ang magpawalang bisa sa kautusan ni Moises sa harap ng 2 o 3 saksi, mamamatay na walang awa. Yun ang nasa 10:28 ng Ebreo. Tuloy natin sa 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos? Itong salita, pag pag kukompare, kino-compare ni Pablo sa panahon kasi nung una, ang magpawalang halaga sa panahon ni Moises, mamamatay na walang pagsala sa 2 saksi, 3. Gaano ba kahigpit ang parusa pag yuyurakan mo naman yung anak ng Diyos? So, hindi na tayo ngayon nasa kautusan ni Moises. Nasa kautusan na tayo ng anak ng Diyos na si Kristo. Yun ang ibig sabihin dyan sa talatang binasa mo. Huwag mong pagsamahin yung panahon ni Moises at saka panahon ni Kristo. Magkaibang panahon yon, kapatid. Ngayon, doon sa sinasabi mo na hindi sinira ni Kristo ang kautusan at propeta, tama yung nasa sitas, pero yung pakahulugan mo ang mali, kapatid. Pakinggan mo, ha? Kaya makinig ka siguro, kapatid. Ba't napakarami yatang nagdidikta sa'yo? Tayong dalawa lang magkausap para wag kang maguluhan, wag mo nang pagdiktahin yung miyembro mo, no? Eto, masasabi ko sa'yo, yung sinasabi mo na si Kristo na parito, hindi para sirain ang kautusan o ang propeta, tama yun eh. Tama yun. Hindi siya naparito para sirain ang kautusan at propeta. Alin bang kautusan yun? Yung ba yung ikapo? Yung ba ikapo? Ang hindi sisirain ni Kristo? Yung ba ang kanyang kautusan hindi sisirain? Aling kautusan ang hindi niya sisirain? Pakinggan natin si Juan, sa 5:17 ng Juan. Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayoy gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Si Kristo pala, sinira niya yung pangingili ng Sabat. Hindi siya nangili ng Sabat. Pati mga apostol nga, hindi nangili ng Sabat eh. 12:1 ng Mateo.
Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseyo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matwid na gawin sa Sabat." Maliwanag na si Kristo at mga apostol, hindi sila sumusunod doon sa Sabat ng mga Hudyo. Hindi sila sumusunod sa utos na yon ni Moises na binigay ng Diyos sa Horeb na ipangingilin yung Sabat, magpapahinga sa trabaho. Sila naglalakad sa araw ng Sabat, nung magutom, nagsikain. Pinupuna nga sila ng mga tagapagtanggol ng kautusan ni Moises yung mga eskribas at pariseyo Gumagawa kayo ng mga alagad mo ng hindi marapat sa araw ng Sabat, sabi ng mga eskribas at pariseyo. Kasi hindi nga sinunod ni Kristo yung batas ukol sa pangingili ng Sabat. Ngayon, alin yung kautusan na hindi sisirain ni Kristo? Yung ba yung 10 utos? Kapatid, makinig ka. Ngayon mo lang siguro ito maririnig. Pakinggan mo mabuti. Hindi yung 10 utos at hindi yung pag-iikapo ang sinasabi ni Kristo na hindi niya sisirain kautusan. Merong kautusan na hindi siya sisirain. Hindi yun yung 10 utos at hindi yun yung batas ni Moises. Bakit? Basahin natin ang unang Timoteo 1:8 at 9. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matwid. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matwid. Yung palang kautusan, hindi pala ginawa yun para sa taong matwid. Hindi pala para kay Kristo yun Ulitin mo nga, Sis Luz. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao. Yan, yung palang kautusan ni Moises, yun pala para sa mga masasama, para sa mga pumapatay ng tatay, pumapatay ng nanay. Hindi pala yun ginawa para sa taong matwid. Si Kristo naman, hindi naman para sa kanya yung 10 utos Hindi rin naman para sa kanya yung 10 Para ipaliwanag mo na si Kristo hindi sinira yung kautusan, pinapatunog mo ang kautusan na hindi niya sinira yung 10 utos. Mali ka dyan, kapatid. Nagkakamali ka. Kasi yung 10 utos, hindi para sa taong matwid yun, hindi para kay Kristo yun. Para yun sa mga manlalabag, sa mga pumapatay, para sa mga nagnanakaw, para sa mga lapastangan sa magulang. Doon nakaukol yung mga kautusan. Kung merong kautusan si Kristong sinasabi na hindi niya sinira, may kautusan para sa kanya ang Diyos. Para sa kanya lang partikular. Basahin natin ang Gisang Ebreo. Nang magkagayoy, sinabi ko, "Narito, ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban." Yan, may kautusan ng Diyos para kay Kristo. Naparito ako sa balumbon ng aklat, nasusulat tungkol sa akin, para sa Kanya. Nakasulat yun sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga awit at saka sa mga propeta. May mga gagampanan si Kristo sa mga kasulatan, sa awit, sa propeta at saka sa kautusan ni Moises. Basahin natin sa 24:44 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit." Ayon, dapat matupad lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Kaya nga si Kristo tinuli ng 8 araw Kasi nakasama sa batas yun na ang lalaking Israelita, panganay, tutuliin ng 8 araw. Kaya siya inihandog sa templo pagkatapos na siya'y matuli. Naganap lahat sa kanya yung mga sinasabi ng kautusan ni Moises
at saka sa mga propeta, at saka sa mga awit. Pati sa awit may nakasulat kay Kristo eh. Naganap niya lahat yon. Yun ang sinasabi niyang hindi niya sisirain ang mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya sa aklat ng awit, sa mga propeta at saka sa kautusan ni Moises. Yun ang hindi niya sisirain. Pero yung Sabat, sinira niya eh. Kasi hindi naman para sa taong matwid. Lahat ng mga kautusang sinasabi, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Sabi ni Pablo, ang kautusan hindi ginawa para sa taong matwid. Hindi ginawa ang kautusan para kay Kristo. Yung kautusang 10 utos para sa taong makasalanan yan. Para sa taong mga kasalanan sa Israel nung una. Yung mga batas ni Moises, para sa taong makasalanan yan. Lahat ng batas ni Moises. Ngayon, si Kristo, kung meron man siyang kautusang susundin, may kautusang nauukol para sa Kanya lang. Sa Kanya lang. Exclusively for Him. Sa kautusan ni Moises, sa mga awit, at saka sa mga propeta. Pero para pasundin mo si Kristo sa 10 utos at sa 10, maling pakahulugan sa Biblia yon, kapatid. Ngayon, sabi mo kanina, ninanakawan ng tao ang Diyos ng buong bansa. Ninanakawan ninyo ako nitong buong bansa. Israel yung bansa na yun, hindi naman lahat ng mga bansa yun kapatid. Ka naman, tinatakot mo pati Pilipino dun Yung buong bansa yun, Israel lang yun. Ang mga Israelita inutusan nung ikapo, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sabi niya sa mga Israelita. At alam mo ba kapatid kung bakit nag-utos ang Diyos ng ikapo? Ang bahagi ron, ibibigay sa mahihirap, ibibigay sa mga babaeng bao, ibibigay sa saserdote. Yun namang mga nangongolekta ng ikapo ngayon para sa pastor lang mag-isa. O basahin natin ng Deuteronomio 26:12. Kayong mga nagbibigay na ikapo, tingnan nyo yung pastor nyo, pag nakuha na ikapo, binibigyan ba yung mahihirap? Basahin natin. Pagkatapos mo ng pagbibigay ng buong 10 bahagi ng iyong pakinabang sa 3 taon, na siyang taon ng pagbibigay ng 10 bahagi, ay magbibigay ka nga rin sa Levita, sa taga-ibang lupa, sa ulila at sa babaeng bao, upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan at mabusog. Palang ikapo, hindi pala para sa pastor lang yun Bibigyan mo yung mga babaeng bao, yung mga ulila, yung mga taga-ibang lupa, yung mga mahirap. Pag bibigyan mo, tapos yung ikapo nung ikapo, anong gagawin mo? Basahin natin sa bilang 18:26. Bukod dito, isasalitain mo sa mga Levita at sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng 10 bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana, ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ang 10 bahagi ng 10 bahagi. Pagka kumuha pala ng ikapo yung mga sacerdotes Levitas, yung 10% nun, ihahandog nila sa Panginoon na parang alay na susunugin. Ngayon yata, yung mga pastor ng ikapo, hindi na nagsusunog kanila na lahat kapatid na Daniel, ano? Sayang po Sayang. Mali pala yun Dapat pala wag mong sasarilinin. Bibigyan mo yung mga ulila, mga babaeng bao, yung mahihirap, yung mga estranghero, papakainin mo yung mga Levita. Tapos yung 10 bahagi, nung 10 bahagi, ihahandog mo sa Panginoon na handog na itinataas na handog. Ibig sabihin, hindi lahat mapupunta sa pastor. Ngayon, mga pastor na ikapo, kaya nagyayamanan, sinosolo Ang kasosyo niya, yung asawa niya. Kaya yung mga pastor na ikapo ngayon, yung mga asawa, tignan mo, punong-puno ng alahas. Nakaalahas ang mga asawa dahil yung ikapo ng miyembro, pinambibili ng alahas. Biro mo yung ikapo ng kataong mahirap, bibili mo ng alahas para sa asawa mo. Hindi naman para ron yun Para sa mahirap yun, para sa mga ulila, para sa mga babaeng bao, para sa mga biyuda, o para sa mga estranghero. Yun ang pinag-uukulan ng ikapo nung araw. Pero sa panahon ng ating Panginoong Jesus, yung sinasabi mo kapatid na ang Pilipinas ay ilalakip din sa bansang Israel. Ang Pilipinas ay kasama sa
makikilakip. Wala namang batayan sa Biblia yun eh. Tayo ngayon nakalakip saan? Kay Kristo. Doon tayo maiipon, hindi na sa Israel. Hindi na, huwag mo ipilit yung Israel, kay Kristo tayo. Iipunin niya tayong lahat kay Kristo. Basahin natin sa isang talata ng Epeso. Ganito ang ating mababasa. Titipunin tayong lahat kay Kristo, hindi dyan sa Israel. Dahil yun ngang identity ng Israel, kay Kristo, wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng Laya, wala ng Alipin. Tayong lahat ay iisa kay Kristo. At kay Kristo tayong lahat maiipon. Yun ang sinasabi ni Pablo. Pakilagay mo. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Kay Kristo titipunin, hindi sa Israel, kapatid. Ang Israel expired na. Huwag mo na kasing ipilit yung Israel, Pilipino ka, ipipilit mo Israel. Parang niwawalan mo namang kahulugan yung pagka-Pilipino natin. Sabi ni Pedro, bawat bansa, hindi na exclusive ang Israel ngayon. Bawat bansa, siya na may takot sa Kanya, gumagawa ng katwiran, kalugod-lugod sa Kanya. Ngayon, ang sabi ni Kristo sa Mateo 28, pinagkamalian mo yung kapatid eh. Sabi ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inuutos ko sa inyo. Lahat ng utos ni Kristo, hindi lahat ng utos ni Moises. Eh kasi kung gano'n ang pakahulugan mo, ituro mo sa miyembro mo ngayon, bawal kumain ng baboy. Ha? Bawal kumain ng tahong. Bawal ang hipon, tulya, alimangot, alimasag, talangka. Bawal lahat yan. Dahil batas ni Moises yan. Kung ang implikasyon mo, ituturo mo lahat ng kautusan, abay, bawal kang kumain ng mga baboy ngayon. Pagka pinapayaan mo ang miyembro mo kumain ng hipon, talaba, tahong, niloloko mo lang sila. Kasi, nung sinabi ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin, lahat ng inutos ko, hindi inuutos ni Moises. Dahil ibang utos sa panahon ni Moises, ibang utos sa panahon ni Kristo. Ang katunayan, huwag mong kakalimutan yung talata, kapatid. 13:39 ng gawa. Binabaliwala mo itong salita ni Pablo eh. 13:39. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kita mo, hindi ka naaariing ganap sa panahong Kristiyano sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Nilalabanan mo ba si San Pablo? O lapastangan ka ba kay Kristo? Ang sabi ni Kristo, makinig tayo sa kanyang mga apostol. Sabi ni Pablo, hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At bahagi ng kautusan ni Moises, ang pagbibigay ng ikapo, binigay sa kanya ng Diyos yun eh. Ang kautusan ni Moises, galing sa Diyos. Sabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, sa bundok. Yung Horeb, Ebreo yun eh. Ang kahulugan ng Horeb, bundok. Yung kautusan ni Moises na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel. Eh, Pilipino ka naman eh, kapatid, di ka naman Israelita. Kaya pwede kang kumain ng baboy. Oh, hindi ka naman Israelita eh. Kaya, yung kautusan ni Moises, para sa Israel yon. Ang para sa buong mundo ngayon, yung kautusan ni Kristo. Gawin yung alagad ang lahat ng bansa, bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko. Utos niya, hindi utos ni Moises. Kasi sabi ni Pablo, hindi na nga tayo aariing ganap sa kautusang itinuro sa panahon ni Moises. Ayun, kapatid. Kung ikaw naniniwala kay Kristo at mga apostol, hindi ka babalik sa Israel.